Anaong ng isang maliit na kaso ng alitan, pagkatapos ay sinabihan si Ana na ibigay ito kay Miguel para asikasuhin. Sumunod si Miguel kay Ana sa kanyang opisina, hindi sinasadyang napadako ang kanyang tingin sa folder ng kaso ni Renzo Martinez. Nang maisip si Isa, isang desisyon ang pumasok sa isip ni Miguel. Sinabi niya kay Ana, "Ako ang hahawak ng kasong ito. Pero ang hiling ko ay, sa lahat ng papeles at dokumento, huwag na huwag ilalagay ang pangalan ko." Nakipagkita si Anaong kay Isa Garcia para sa isang negosasyon. Gusto niyang subukan kung talagang kakagaitan ng mahigpit at hindi bibitawan ni Isa ang kaso tulad ng sabi-sabi. Sinuri ni Isa ang mga binagong probisyon sa kontratang inalok ng panig ni Ginang Martinez, umiling dahil hindi siya nasiyahan. Ginamit niya ang pulang panulat para tanggalin ang mga bahaging hindi pabor kay Renzo. Bago umalis, hindi nakalimutan ni Anaong na magbitiw ng mapanuyang salita. "Narinig ko na magaling daw si MS Garcia gumamit ng maruruming taktika. Mukhang ang mga sabi-sabi sa labas ay pinalaki lang. Walang klas." Tapos ipinagkakalat pa ang tungkol kay Renzo na kinokontrol ng sariling ina sa loob ng 20 taon. Pinuntahan ni Isa si Renzo sa hotel kung saan siya nanunuluyan. Nakita niya itong nakaupo at nakabaluktot sa madilim na kwarto, nakatitig sa TV nang walang emosyon. Lumapit si Isa, hinayla ng malakas ang kurtina, pumasok ang sikat ng araw sa silid. "Kailangan mong magpakatatag, Renzo," sabi niya. Mukhang labis na nalilito at nasasaktan si Renzo. Hindi sinasagot ng ina ang tawag niya, at siya lang ang nag-iisang kamag-anak nito. Gusto niyang baguhin ang kontrata, pero gusto pa ring mapanatili ang relasyon sa ina. Tiningnan ni Isa ang talentadong artistang umiiyak sa harap niya. "Bago ka maging isang violinist, isa kang taong may sapat na gulang, Renzo. Kailangan mong gamitin ang batas para protektahan ang iyong mga karapatan. Kung ikaw mismo ay hindi magiging malakas, walang sino man ang makakatulong sa iyo." Pagkarinig nito, hindi na napigilan ni Renzo, niyakap si Isa at humagulgol. Pagkatapos, direktang pinuntahan ni Isa si Ginang Martinez. Pinagtawanan ng mayabang na ina ang anak. Sinong hahanapin? Isang abogadong walang pangalan. Nagkunwaring hindi narinig ni Isa, diretsahang sinabi, "Tatapusin namin ang malaaliping kontratang ito, para hindi ka napagsamantalahan ni Renzo." Galit na sumigaw si Ginang Martinez, nagutos na paalisin ang bisita. Ginaya ni Isa ang eksaktong mapagmataas na kilos nito, binalumbon ang kontrata sa mesa, saka malakas itong ibinagsak. "Sumusumpa ako, hindi ko hahayaang tratuhin mo pa siya ng ganito." Sa Castillo at Partners, naghihintay si Bianca Imperial kay Miguel sa opisina nito. Gusto niyang humingi ng opinyon tungkol sa pag-i-invest sa isang bagong tech company. Mabilis na lumitaw si Marco David, kusang nag-alok na siya na ang magpapayo kay Bianca saka maingat siyang inilabas ng silid. Paglabas sa pasilyo, nagsimula silang parehong magreklamo tungkol sa kakaiba at mahirap pakisamahan na ugali ni Miguel. Biglang sinabi ni Bianca, "Hindi katakatakang iniwan siya ng senior niya. Ang gwapo nga, pero ganyan naman ang ugali." Kinuha pa niya ang telepono, ipinakita ang isang litrato kay Marco. Tumingin si Marco sa screen, napanganga sa gulat. Ang babae sa litrato, na tinawag ni Bianca na senior, na nag-iwan kay Miguel, ay walang iba kundi si Isabela Garcia. Noong gabing iyon, naghahapunan si Isa Garcia kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, si Clara Mendoza. Nagtataka si Clara Mendoza, bakit hindi ipinagkatiwala ng Castillo at Partners ang kaso kay Miguel Reyes, na siyang pinakamakakakilala kay Renzo Martinez. Kumunat ang noo ni Isa. Tinawagan niya si Renzo, direktang tinanong kung paano niya nalaman ang tungkol sa maliit niyang opisina ng abogado. Pautal-yutal na sinabi ni Renzo na inirekomenda siya ng isang kaibigan saka mabilis na ibinaba ang tawag. Naalala ni Isa ang probisyon sa lumang kontrata na nagbabawal kay Renzo gumamit ng social media.
Posible kaya na ang dahilan ng pagbabawal ay dahil may karelasyon siya. At hindi pa ito isang ordinaryong relasyon. Ang isiping iyon ang nagtulak sa kanya. Clara, imbestigahan mo agad ang mga bar na madalas puntahan ni Renzo Martinez, utos ni Isa. Samantala, pinuntahan ni Miguel Reyes ang isang eleganteng gay bar sa Malate, kung saan alam niyang madalas pumunta si Renzo. Nakipagkita siya kay Renzo, diretsahang sinabi, ang kasong ito ay maaaring tumagal ng 1 o 2 taon. Siguradong maaapektuhan ang mga pagtatanghal mo sa panahong ito. Si Renzo, na kulang sa sariling desisyon, ay agad nagpakita ng pagkalito. Sinamantala ang pagkakataon, inilabas ni Miguel ang inihanda ng kasunduan. Lahat ng gastusin sa legal, sasagutin ng management company, ang nanay mo. Bawat buwan, makakatanggap ka ng 5 milyong piso na allowance. Hindi gaanong interesado si Renzo sa pera, ang tanging nais niya ay makapagpatuloy sa pagtatanghal. Bukod dito, dagdag ni Miguel, maaari kang pumili ng sarili mong manager. Pagkarinig nito, nagliwanag ang mga mata ni Renzo. Bago nito, malinaw na sinabi ng ina niya na gusto niyang personal na kontrolin ang lahat ng schedule ng anak. Nakausap na ni Miguel si Ginang Martinez bago nito, pinaalalahanan niya ito, ang talagang gusto ni Renzo ay makapagtanghal at magkaroon ng kalayaan. Bigyan mo ang bata ng kaunting espasyo para makahinga. Sinabi rin ni Miguel kay Renzo, ang probisyon na nagbabawal makipagrelasyon ay tuluyan ng inalis sa kontrata. Labis na nagpasalamat si Renzo kay Miguel. Tinapak ni Miguel ang balikat niya saka tumalikod. Ngunit pagtalikod niya, bahagya niyang nakita si Renzo na nakasandal ang ulo sa balikat ng isa pang lalaking katabi ang kanyang boyfriend. Agad pagkatapos, nakatanggap si Isa ng tawag mula kay Renzo, humihiling na iatras ang kaso. Sinubukan niyang kumbinsihin ito ngunit wala ng bisa. Tinanggap na ni Renzo ang kasunduan mula kay Miguel. Mabilis na nagmaneho si Isa papunta sa kondominium ni Miguel, walang tigil sa pagpindot ng doorbell. Pumunta siya para makipag-ayos. Sa pagkakataong ito, lubos na nanalo si Miguel. Nakasandal siya sa pinto, kitang-kita ang pagmamalaki sa mukha, habang si Isa ay nakatayo lang doon, galit na galit ngunit puro masasakit na salita lang ang maibabato sa kalaban. Sa gitna ng tensyon, biglang tumunog ang telepono ni Isa. Hindi kilalang numero. Ngunit ang area code ay nagpapahiwatig na ang tawag ay mula sa Makati, ang sentro ng pinansyal kung saan matatagpuan ang Castillo at Partners. Kinabukasan, pumasok si Miguel Reyes sa opisina na masigla at puno ng enerhiya. Sa malaking meeting room, formal na ipinakilala ni Luis Borromeo ang isang bagong abogado na kakapasok lang sa kumpanya. Nang lumingon ang tao, natigilan si Miguel. Ito ay si Isabela, Isa, Garcia. Nagtama ang kanilang mga mata sa ere. Mapaglaro pang komandat si Isa sa kanya. Lubos na nagulat si Miguel, hindi makapagsalita. Dati, nakatayo lang si Isa sa ibaba ng kalsada, nakatingala sa makinang na gusali ng opisina na may paghahangad. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataong makapasok sa loob. Sumali sa pinakakilalang law firm sa Pilipinas, ang Castillo at Partners. Huminga siya ng malalim sa harap ng salaming pinto na may nakaukit na pangalan ng law firm, sa kabuong kumpiyansang pumasok. Ang sumalubong sa kanya ay si Antonio, Tony, Morales. Habang tinitingnan ni Isa ang elegante ngunit medyo malamig na disenyo ng opisina, inabot ni Morales ang kanyang business card. Ipinakilala ang mga display sa magkabilang gilid ng pasilyo, mga patunay ng mahabang kasaysayan at tagumpay ng kumpanya. Lagi kong binabantayan ang mga galaw mo sa larangan ng batas, MS. Garcia, sabi ni Morales, makinis ang pananalita. Naniniwala akong mabibigyan ka ng Castillo at Partners ng mas malawak na entablado. Pagkasabi nito, inilapag ni Morales sa mesa ang isang makapal na kontrata, katabi ang isang electronic access card at susi ng isang mamahaling kotse. Mabilis na tiningnan ni Isa ang mga probisyon. Sinabi niyang kailangan niya ng oras para pag-isipan ito.
Sakto nang papaalis na si Isa, inilabas ni Morales ang isa pang folder mga talaan ng mga kasong hinawakan ng maliit na opisina ng abogado ni Isa noon. Binuklat niya ito hanggang sa pahina kung saan nakatala ang kanyang away bilang pagtatanggol sa sarili. Ang nabigong pag-atakeng ito, sapat na para bawiin ng Integrated Bar of the Philippines, IBP, ang iyong lisensya sa pag-aabogado ng permanente, sabi ni Morales, mahinahon ngunit puno ng pagbabanta ang tono. Iyon ay lehitimong pagtatanggol at naayos na ang kaso, diin ni Isa, pinipilit manatiling kalmado. Tinatanggihan ang paanyayang puno ng kahulugan. Patuloy na ginipit ni Morales, kaya ano ang gusto mo? Maging isang pangkaraniwang abogado, matanggal sa listahan ng permanente. O sumali sa nangungunang law firm na ito at magsimulang muli. Kinuha ni Isa ang folder na may kinalaman sa pag-atake, walang sinabi pa, tumalikod at umalis. Pagkaalis niya, lumitaw si Luis Borromeo mula sa ibang silid. Ano sa tingin mo, Tony? Tanong ni Borromeo. Sumagot si Morales, matalas siya, ambisyosa, at pinaka-importante, may kahinaan tayong pwedeng hawakan. Tumango si Borromeo. Gusto niyang kunin si Isa, bahagyang para palitan ang posisyon ni Morales sa hinaharap, ngunit sa ngayon ay para ibigay sa kanya ang mga mahihirap na kasong hawak ni Miguel. Kung may mangyari, sabi ni Borromeo, mas madaling itulak ang isang tagalabas tulad niya para managot. Huwag kang mag-alala, maghanda ka na para sa iyong pahinga, Tony. 3 taon lang ang pinakamarami. Lumabas si Isa sa mataas na gusali, hininga ang maalinsangang hangin ng Maynila. Tinawagan niya si Clara, ihanda mo ako ng isang napaka-propesyonal na kasuotang pang-opisina. Kailangan kong dumalo sa panunumpa sa partner company. Para kay Miguel, ang biglaang pagiging katrabaho ni Isa ay isang hindi matanggap na pagkabigla. Nagsimula ang pangkalahatang pulong ng kumpanya. Ipinakita ni Borromeo ang taunang kita ng bawat departamento, hinihimok ang mga abogado na pagbutihin ang kanilang pagganap. Mabuti na lang at nangunguna pa rin tayo sa merkado, sabi niya, ngunit ang mga abogadong mahina ang kakayahan ay dapat maghanda na sa paghahanap ng bagong mapupuntahan. Natapos ang pulong, kinausap ni Borromeo si Isa ng pribado. Pagkatapos ng ilang formal na pagbati, dumiretso na si Isa sa punto, gusto kong kunin pabalik ang folder tungkol sa personal kong kaso noon. At gusto kong ang orihinal na datos na may kinalaman dito ay tuluyang mabura. Alam niyang iyon ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Pumayag si Borromeo. Ngunit may kondisyon, kailangan mong patunayan na ikaw ay ganap ng bahagi ng Castillo at Partners. Pagkatapos, ibinigay ni Borromeo kay Isa ang kaso ni David Chua, CEO ng tech company na Innovatech Philippines. Ang utos, tulungan ng Innovatech na matagumpay na malist sa stock exchange, IPO. Ngunit may isang kondisyon, kailangan niyang makipagtulungan sa ibang grupo. At ang leader ng grupong iyon, ay walang iba kundi si Miguel Reyes. Nag-alok si Isa na magtrabaho mag-isa o bumuo ng sariling grupo, ngunit mariing iginiit ni Borromeo na kailangan niyang makipagtulungan kay Miguel. Sa opisina, malungkot na nakaupo sina Miguel at Marco David. Ang balita tungkol sa pagkuha kay Isa ay lumikha ng ingay sa loob ng kumpanya. Nakakatawa pa, ang bagong opisina ni Isa ay nasa tapat mismo ng opisina ni Miguel. Siguradong mortal kayong magkaaway sa nakaraang buhay, bamantong hininga si Marco, kaya sa buhay na ito ay hindi kayo mapaghiwalay. Pagpasok sa bagong opisina, agad nagsimulang magtrabaho si Isa. Inutusan niya si Clara na imbestigahan ang personal na background ng lahat ng pangunahing abogado sa kumpanya, kasabay ng pagkolekta ng lahat ng impormasyon tungkol sa Innovatech at David Chua. Hindi napigilan ni Miguel. Pinuntahan niya si Borromeo. Halos tapos na ang kaso ng Innovatech. Bakit ngayon pa siya pinapasok? Tanong niya na puno ng pagkadismaya. Sumagot si Borromeo, naniniwala akong may kakayahan si MS Garcia na lutasin ang mga komplikadong problema na maaaring napalampas ng grupo mo. Sinabi ni Miguel na hindi niya kayang makatrabaho si Isa. Malamig na sumagot si Borromeo, dati,
Lagi kang talo sa kanya. Ngayon ang pagkakataon mong hanapin at hawakan ang kahinaan ng kalaban. Ipinakilala ni Marco ang mga miyembro ng legal team na karaniwang kasama ni Miguel kay isa, attorney Ana Ong, babaeng bersyon ni Miguel, mula sa mayamang pamilya, may gintong kutsara sa bibig, matalino, ambisyosa, ngunit minsan ay medyo stricto dahil sa kanyang mga prinsipyo sa hustisya. Attorney Carlos Caloy de Vera, eksperto sa batas kriminal, tinaguriang single dad, na may 100% success rate sa mga kaso, praktikal at tuso. Attorney Benji Lim, dalubhasa sa batas sa buwis, katamtaman ng pagganap sa trabaho ngunit napakabilis sa pagkolekta ng impormasyon at paghuli ng mga tsismis sa loob ng kumpanya, napakalapit kay Miguel. Sa madaling salita, pagtatapos ni Marco, kailangan pa rin nating makipagtulungan kay Miguel. Sakto namang nakatanggap si isa ng text message mula kay Miguel, nag-aayang magkita. Nagkita sila sa isang coffee shop malapit sa kumpanya. Binati ni Miguel si isa, ngunit halatang nanunuya ang tono, hindi pa kailanman kumuha ang kastilyo at partners ng isang abogadong may interesanteng background tulad mo. Patuloy niyang binuhay ang mga lumang alitan nilang dalawa. Nagsimulang mawalan ng pasensya si isa. Dumiretso na si Miguel sa punto, mag-impake ka na agad at umalis dito. Hindi ako pwedeng makipagtulungan sa iyo. Nagkataon naman, ganti ni isa, ako rin ay hihilingin sa iyo na umalis sa kasong ito. At nagsimula na naman silang magtalo ng walang tigil. Binatikos ni Miguel si isa sa paggamit ng maruruming paraan para magnakaw ng impormasyon. Galit na hinamon ni isa, kung gusto mo, isumbong mo ako sa IBP. Tingnan natin pagkatapos kung may law firm pa sa Maynila na tatanggap sa iyo, kapag natanggal ka rin dahil sa paglalabas ng impormasyon ng kliyente. Sakto para maranasan mo rin ang pangkaraniwang buhay ko. Sa huli, tumayo si isa, tiningnan si Miguel mula sa itaas, nasira ang ayos ng buhok mo. At sasabihin ko sa iyo, mas kilala kita kaysa sa sarili mo. Pag-alis sa coffee shop, muling tumayo si isa sa tabi ng kalsada, tumingala sa gusali ng kastilyo at partners. Ang kaibahan lang, sa pagkakataong ito, hindi lang siya dumadaan, kundi diretso siyang papunta rito. Kinabukasan, dumating si Miguel sa kumpanya para magtrabaho, nakatanggap ng maraming pagbati mula sa mga kasamahan. Ang dahilan, ang kanyang ama, si Hukom Carlos Reyes, ay na-appoint bilang Presiding Justice ng Court of Appeals. Pagkatapos, biglang inutusan ni Miguel si Marco na ipadala ang isang bahagi ng mahahalagang dokumento ng kaso ng Innovatec kay isa para asikasuhin. Lubhang nagulat si Marco sa biglaang pagbabago ng kilos nito. Si Benji Lim naman ay nagpakita ng galit at pagkadismaya para sa kaibigan. Kung hindi ka makikipagtulungan, hindi ba't mapupunta sa kanya ang buong kaso? Tanong ni Benji. Sa panig ni isa, nabigo ang paunang pagtatangka niyang akitin si Miguel. Nagpasya siyang ibahin ang direksyon, impluwensyahan ng ibang mga abogado sa grupo. Sakto namang dumating si Attorney Paulo Reyes, isang bagong abogado na wala pang isang taong karanasan, sa opisina ni isa para mag-ulat tungkol sa pag-aayos ng minutes ng meeting. Agad naging medyo awkward ang sitwasyon. Dahil sa pagkadismaya sa pagkuha kay isa at sa pakikialam nito sa kaso ng Innovatec, tinawagan ni Ana Ong si Marisa, kapatid ng asawa ni Luis Borromeo, isang taong may impluwensya sa mundo ng batas, nagsumbong tungkol sa pagpasok ni isa para palitan si Tony Morales. Malinaw na gustong maghugas kamay ni G. Borromeo para protektahan ang sarili, itulak ang iba para managot, sabi ni Ana. Mukhang hindi simple ang kasong ito ng Innovatec. Pagkatapos ibaba ang tawag, nagpasya si Marisa na i-book ang kanyang flight pabalik ng Pilipinas ng mas maaga kaysa sa plano. Pinuntahan ni isa ang opisina ni Ana Ong. Kailangan ko ang detalyadong financial report ng Innovatec bago mag-alas 2 ng hapon makalawa. Lahat ng may kinalamang pre-trial documents ay dapat maibigay kay Attorney Paulo Reyes ngayong gabi. Si Ana, na hindi sang-ayon kay isa bilang bagong team leader,
ay akmang hahanapin si Miguel para kumpirmahin ito. Pagkatapos, kumilos naman si Isa kay Attorney Caloy de Vera. Hinanap niya ito sa isang pamilyar na maliit na bar. Ako ang bagong team leader para sa kaso ng Innovatech, diretsahang sabi ni Isa. Inanunsyo ang tungkol sa strategic meeting sa loob ng 2 araw. Nag-toast sila. Nagparinig si Isa, ang isang single dad na nagsusumikap para sa anak na babae ay siguradong nangangailangan ng pera. Narinig ko na gabi-gabi kang nagpupuyat para subaybayan ang US stock market, tama ba? Napangisi si Caloy, ipinapakitang naimbestigahan na rin niya ng mabuti ang hindi simpleng background ni Isa. Sa huli, muling pinaalala ni Isa ang tungkol sa meeting, hiniling na ihanda niya ang mga dokumento at opinyon. Samantala, sinubukan ni Tony Morales na tipunin ang ibang mga senior lawyer para bigyan ng pressure si Borromeo tungkol sa pagkuha kay Isa. Naroon din si Miguel sa pribadong pagpupulong na ito. Gusto ni Morales na pumanig si Miguel sa kanya. Ngunit hindi lamang tumanggi si Miguel, kundi diretsahan pa niyang ibinunyag, pinapahalagahan ninyo ako ngayon dahil lang na-promote ang tatay ko, hindi ba? Gabi na nang bumalik si Isa sa opisina, medyo lasing na. Nakita niyang nakatulog si Clara sa sofa, tahimik niyang inilagay sa tabi nito ang kahon ng pagkaing kabibili lang. Isa na namang mahabang araw, naisip niya. Kinabukasan, dumating si Bianca Imperial sa Castillo at partners. Si Marco David ang sumalubong sa kanya. Dumaan si Isa sa pasilyo, nang masulyapan si Bianca ay agad siyang naghanap ng mapagtataguan. Nang makita ang bodega sa likod ni na Miguel at Anaong na nag-uusap, hindi na siya nag-isip pa, mabilis siyang tumakbo papunta roon. Si Marco, sa kanyang liksi ng pag-iisip, ay napansin na sinusubukang iwasan ni Isa si Bianca. Naalala ang dating pagpapanggap ni Isa bilang senior, agad siyang nakaisip ng dahilan para dalhin si Bianca sa itaas para maglibot. Sinamantala ni Isa ang pagkakataon, sumingit sa pagitan ni na Miguel at Ana, at tumakbo diretso papasok sa bodega. Si Miguel, na nakatayo mismo sa pinto, ay hindi sinasadyang naitulak niya papasok kasama niya. Si Bianca, pagkatapos maglibot, ay bumalik at sinabing gusto niyang uminom ng kape at dadaan na rin sa storage room para kumuha ng ilang cake. Nang makita ito ni Marco, sinadya niyang lakasan ang boses para bigyan ng babala ang dalawang nasa loob, medyo magulo sa storage room, ako na ang kukuha para sa iyo. Kalmadong umupo si Bianca sa sofa malapit doon, umiinom ng kape habang kumakain ng cake. Samantala, sa loob ng masikip na bodega, si Miguel at Isa ay nagsamantala. Sa loob ng masikip na bodega, sina Miguel at Isa ay nagkakainitan, napakatensyonado ng paligid, na humantong pa sa pagtataas nilang dalawa ng gitnang daliri sa isa't isa. Sakto namang may dumating na gustong buksan ang pinto ng bodega para kumuha ng gamit. Mabilis na ginamit ni Isa ang takong ng kanyang sapatos para ipitin ang pinto. Hindi ito ang paraan, ang pagtatago-tago, bulong ni Miguel. Madalas pumunta dito si Bianca. Maaga o huli, malalaman din ang relasyon natin. Anong relasyon natin? Tanong pabalik ni Isa. Mag-ex, sagot ni Miguel. Pagkahumaling mo lang yan sa sarili mo, ganti ni Isa. Hinintay nilang umalis si Bianca bago sila lumabas mula sa bodega, kanya-kanyang balik sa opisina. Parehong walang imik at malamig ang mga mukha. Pagsapit ng gabi, hindi maalis sa isip ni Miguel ang mga sinabi ni Isa. Mas kilala daw siya nito kaysa sa sarili niya. Habang iniisip ito, lalo siyang nagagalit. Pumunta siya sa gym sa kanyang kondo, walang tigil na nag-ehersisyo para ilabas ang kanyang emosyon. Kinabukasan, si Miguel, na ayaw pa ring direktang makipagtulungan kay Isa, ay pumunta kay Borromeo. Nag-alok ang big boss ng kompromiso, kayo pa rin ang co-team leaders. Hayaan mong si MS. Garcia ang humawak sa mga komplikado at kontrobersyal na bahagi ng kaso. Mag-focus ka lang sa pangunahing layunin, matulungan ang Innovatech na matagumpay na malist. Sa huli, mapupunta sa iyo ang lahat ng kredito. Dumating ang oras ng strategic meeting ng grupo.
Sa panig ni Isa, sa simula ay walang miyembrong dumating. Samantala, sa meeting room ni Miguel ay kumpleto na sina Ana Ong, Kaloy de Vera, at Benji Lim. Pribado silang nag-uusap kung kaninong panig sila opisyal na papanig. Sabi ni Kaloy de Vera, kailangang kumapit sa hita ng may posibilidad na manalo. Pumasok si Miguel, sinimulang ipaliwanag ang mga pangunahing punto ng kaso. Ang insidente ng pag-leak ng customer information ng Innovatech ay malubhang paglabag sa Data Privacy Act. Ito ang humahadlang sa proseso ng pag-list ng kumpanya. Ang ating tungkulin ay ganap na lutasin ang problemang ito para masigurong matagumpay ang IPO. Hindi pa tapos magsalita si Miguel, itinulak na ni Isa ang pinto at pumasok sa meeting room. Pagkikita pa lang nila ay agad na silang nagtalo. Nang makitang ang ibang miyembro ay nakaupo lang at nanunood, naglabas si Miguel ng desisyon, malaya kayong pumili kung saang grupo kayo sasali. Bibigyan ko kayo ng oras para mag-isip. Pagkaalis ni Miguel, nagdahilan sina Ana Ong at Benji Lim na babalik sa kani-kanilang opisina. Tiningnan ni Isa ang nag-iisang natira si Attorney Kaloy de Vera at sinabi, pumunta ka sa opisina ko para sa meeting. Makalipas ang ilang sandali, nagdala si Kaloy ng isang malaking salansan ng dokumento sa meeting room ni Isa. Sabay na naganap ang dalawang pulong. Sa grupo ni Miguel, isiniwalat ni Benji Lim ang nakakagulat na impormasyon tungkol kay David Chua, malala siyang nalulong sa droga noon, kinailangang pumasok sa rehab sa Amerika. Pagka-uwi niya para magsimula ng negosyo, lubos na nagbago ang ugali niya. Sa grupo ni Isa, iba ang kanilang sinusur ang anggulo. Hindi lahat ng nakikita natin ay totoo, sabi ni Isa. Dagdag ni Kaloy de Vera, kinasal si David Chua noong nag-aaral pa siya sa Amerika. Ang asawa niya ay kasalukuyang nakatira pa rin doon. Posibleng siya mismo ang nag-leak ng customer information, sabi ni Isa, isang mapangahas na teorya ang nabuo sa kanyang isip. Pagkatapos mahati ang mga gawain kina Kaloy at Clara, personal na lumabas si Isa para mag-imbestiga ayon sa kanyang napiling direksyon. Muling sinubukan ni Tony Morales na tipunin ang mga senior lawyer para tutulan ang pagiging opisyal na miyembro ni Isa sa kumpanya. Gusto niyang ipakita kay Borromeo na hindi katanggap-tanggap ang pagiging diktador nito. Laking gulat niya, nang sama-sama silang pumunta sa malaking meeting room, wala silang ibang nakita doon. Bumalik si Morales sa opisina, nagwala sa galit, nagbasag ng mga gamit. Pinuntahan ni Luis Borromeo si Morales sa mismong opisina nito. Kalmado niyang pinaalala ang nakaraan, ang nanay mo ang nagpalaki sa iyo. Pagkatapos mong graduate sa law school na may karangalan, ako mismo ang nagbigay sa iyo ng pagkakataong makapasok dito sa Castillo at Partners. Hindi ko akalain, binigyan ng kapirasong karne ang pulubi, ngayon ay nag-iingay na at humihingi ng buong banga ng alak. Pagkarinig nito, namutla si Morales, nagmamadaling yumuko at humingi ng tawad. Pagkaalis ni Borromeo, nakaramdam si Morales ng matinding kahihiyan, humigpit ang kamao hanggang sa magdugo. Nakakatawa, hindi sinasadyang nagkita sina Isa at Miguel sa headquarters ng Innovatech para kausapin si David Chua. Nang makitang pumasok si Chua sa meeting room, mabilis na isinuksok ni Isa ang kanyang telepono na naka-record mode sa siwang ng sofa. Naunang nagtanong si Miguel, propesyonal ang tono. Nakaupo si Isa sa tabi, tahimik na inoobserbahan ang reaksyon ni Chua. Paminsan-minsan ay nagbibigay ng ilang matatalas na tanong. Mabilis na namagitan si Miguel para pakalmayan ang sitwasyon. Iginiit ni David Chua na siya mismo ang magsasagawa ng internal investigation sa mga empleyado. Iminungkahi ni Isa na sila ni Miguel ang direktang lumahok sa proseso ng investigasyon. Agad tumanggi si Chua. Pagkatapos, biglang binanggit ni Isa ang isang website sa dark web at ang halaga ng virtual currency na katumbas ng 4.5 bilyong won, o malaking halaga ng Bitcoin, na natanggap ng nag-leak ng impormasyon. Bahagyang nataranta si David Chua, ngunit mabilis itong itinanggi, sinabing wala siyang alam, kasabay ng pagpapakita ng pagkadismaya sa paraan ng pakikipag-usap ni Isa.
Napilitang humingi ng tawad si Miguel kay Chua para kay Isa. Pagpasok nilang dalawa sa elevator, ipinahayag ni Miguel ang kanyang hindi pagsang-ayon sa ipinakita ni Isa. Huwag kang masyadong magtiwala sa kliyente, sabi ni Isa. Sinasabi lang ng mga tao kung ano ang makakabuti sa kanila. Pagkasabi nito, nagkunwari siyang naalala, "Naku, naiwan ko ang telepono ko sa opisina ni Ginoong Chua." Ginamit niya itong dahilan para bumalik sa opisina ni Chua para kunin ang telepono, sa katotohanan ay para kunin ang recorder na inilagay niya kanina. Pagbaba sa parking lot, binuksan ni Isa ang recording na kinuha niya. Tulad ng inaasahan, pagkaalis nila, tumawag si David Chua sa kung sino, puno ng pag-aalala ang tono at binanggit ang Mateo. Agad natukoy ni Isa ang mahalagang lead. Sunod, hinanap niya si Clara, kinuha ang detalyadong personal na impormasyon ni Fiscal Ramirez, ang taga-usig na humahawak sa investigasyon ng data leak ng Innovatech. Bukod dito, natuklasan din ni Clara na may isa pang mahalagang testigo sa kasong ito, si Mateo Santos. Kasabay nito, nakatanggap din si Miguel ng kaparehong impormasyon mula kay Benji Lim. Parehong natanto ni na Isa at Miguel ang kahalagahan ng testigong ito na si Mateo Santos. Opisyal na nagsimula ang karera para maunahan ang kalaban sa paglapit kay Mateo. Nang gabing iyon, nagkita sina Marco David at Bianca Imperial sa isang bar. Pagkatapos ng ilang cocktail, nagsimulang magkwento si Marco ng lahat ng lihim na alam niya habang lasing, ang pagpapanggap ni Isa Garcia bilang senior ni Bianca, ang pagiging isang mahusay ngunit sawimpalad na abogado nito, at ang kasukdulan, ang dating relasyon ni na Isa at Miguel Reyes. Si Bianca, kahit lasing, ay tila sapat pa ang katinoan para marinig ng malinaw ang bawat salita. Isang hindi mahulaan na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa isang high-end na nursing home, maingat na pinupunasan ni Luis Borromeo ang kanyang asawang nasa vegetative state. Mahina niyang sinabi rito, malapit nang umuwi si Marisa. Kung makikialam ang batang iyon sa ginagawa ko, hindi ko talaga alam kung kaya ko pang magtiis. Mabilis na humanap ng paraan si Isa para lapitan si Mateo Santos. Samantala, pinili naman ni Miguel na puntahan si Fiscal Ramirez, sinubukang kumbinsihin ito na walang sapat na basehan ang kaso laban kay David Chua, na hindi sapat na ebidensya ang virtual currency, at masyadong mapanganib na umasa sa iisang testigo tulad ni Mateo. Masyadong walang galang at matapang na pag-iisip yan, Fiscal, sabi ni Miguel, may bahid ng pagmamataas sa tono. Dahil sa pang-iinis ni Miguel, lalo pang naging determinado si Fiscal Ramirez na imbestigahan ang kasong ito hanggang sa dulo. Nag-abang si Isa malapit sa bahay ni Mateo Santos. Bigla, dumating din si Miguel sakay ng kotse, pumarada mismo sa likod ng sasakyan niya. Pareho silang nakaupo sa loob ng kani-kanilang sasakyan at naghihintay. Makalipas ang ilang sandali, nabagot si Miguel, kaya binuksan niya ang music sa kotse. Nakakatawa, ito ay ang classical symphony na pareho nilang paborito. Siguro hindi ko pa napapalitan ang playlist ko, mabilis na pagdadahilan ni Isa. Hindi na ito pinansin ni Miguel, lumipat sa ibang tanong, bakit mo piniling maging abogado? Marami namang ibang propesyon na mas malaki ang kita. Tumingin si Isa sa kadiliman ng gabi sa Maynila, sumagot, pakiramdam ko, kapag naiintindihan ko ng husto ang batas, mas mapoprotektahan ko ang sarili ko. Para walang sino man ang basta-basta makakagalaw sa akin. Nakailang salita lang sila nang dumating si Mateo Santos sakay ng kotse pauwi. Mabilis na bumaba si Isa para harangin ito. Natakot si Mateo, mabilis na pinaharurot ang sasakyan para tumakas. Parehong humabol sina Isa at Miguel ngunit nawala rin nila ito. Plan B, sabi ni Isa. Direktang kausapin ang nanay niya. Kinabukasan, nag-text si Isa kay Miguel, nakaschedule na akong makipagkita kay Mateo Santos. Sinabi niyang huwag ko nang istorbohin ang nanay niya. Kasabay nito, pumunta si Miguel kay David Chua, nagtanong tungkol kay Mateo Santos. Nagkwento si Chua, natanggal si Mateo 1 taon na ang nakalipas.
Kahit founding member siya, mahina ang technical skills niya, hindi makasabay sa pag-unlad ng kumpanya. Ngunit nang makausap ni isa si Mateo, ibang kwento ang isinalaysay nito. Sa simula pa lang, si Chua ang nag-invest ng pera, pero ako ang nagsaliksik at bumuo ng core technology. Sabay kaming nagsimula ng negosyo. Maayos ang lahat noong una. Pero unti-unti, hindi ko na nakayanan ang pagiging diktador at sekim ni Chua. Sa huli, inilipat pa niya ako, na isang technical person, sa finance management. Parang pinutulan niya ako ng kamay at paa. Hindi pa doon natapos, naglagay pa si Chua ng mga tao niya para agawin ang mga research ko. Pareho nilang isinisisi ang lahat sa isa't isa. Sakto namang kausap ni Miguel si David Chua sa opisina ng Innovatech nang biglang pumasok ang isang grupo ng mga taga-USIG, pinangungunahan ni Fiscal Ramirez, dala ang search warrant. Ang grupo ng mga taga-USIG, pinangungunahan ni Fiscal Ramirez, ay biglang pumasok sa opisina ni David Chua dala ang search warrant. Sinimulan nilang halughugin ang lahat. Mabilis na tinawagan ni Miguel Reyes si Isa Garcia, na aresto na si David Chua. Sa mga sandaling iyon, kasama ni Isa si Mateo Santos. Habang nasa banyo si Mateo, mabilis niyang binuksan ang recording mode sa telepono, maingat na inilagay sa mesa para marinig ni Miguel sa kabilang linya ang kanilang pag-uusap. Pagbalik ni Mateo, direktang tinanong ni Isa, may karagdagan ka bang ebidensyang ibinigay sa prosekusyon? Biglang nagbago ang kilos ni Mateo, mula sa kaawa-awang biktima ay naging mayabang na tila nakatataas. Tumanggi siyang magbigay ng anumang karagdagang impormasyon kay Isa, puno ng hamon ang tono. Agad pagkatapos, nagmamadaling nagpulong sina Miguel at Isa kasama ang kani-kanilang grupo sa Castillo at Partners. Pakiramdam ni Isa ay puro pagpaplano sa papel lang ang ginagawa ng mga abogado, iminungkahi niyang direktang kausapin ang mga empleyado sa mababang posisyon ng Innovatech para alamin ang impormasyon mula sa ugat. Ayon naman kay Miguel, masasayang lang ang oras dito at walang makukuhang mahalagang impormasyon. Muli silang nagtalo ng mainit dahil sa pagkakaiba ng kanilang paraan ng pagtatrabaho. Sakto namang ibinalita sa TV sa loob ng meeting room, ibinasura ng korte ang piyansa ni David Chua. Agad bumagsak ng husto ang presyo ng stocks ng Innovatech. Inutusan ni Isa sina Benji Lim at Kaloy De Vera na pumunta sa headquarters ng Innovatech para mag-imbestiga pa tungkol sa sitwasyon sa loob. Pagkatapos makipag-usap sa mga empleyado, iniulat nila, halos lahat ay hindi kontento sa kumpanya, mababang sahod, mahabang oras ng trabaho, diktador na kultura. Nakakaalarma ang taas ng bilang ng mga empleyadong nagre-resign. Nang personal na suriin ni Isa ang listahan ng mga empleyadong umalis na, bigla niyang natuklasan ang isang kakaibang kaso, si Maria Cruz, isang batang babaeng empleyado, walang nakatalang contact information. Bumulong si Kaloy De Vera sa kanya, siya ay nagpakamatay ilang buwan na ang nakalipas. Sabi-sabi sa loob ng kumpanya, pinilit daw ni David Chua si Maria hanggang sa sukdulan kaya niya nagawa ang ganoong bagay. Nagpa siya si Isa na puntahan ang pamilya ni Maria Cruz sa isang mahirap na probinsya. Nagulat siya nang makitang hindi pumunta sa kumpanya ang mga magulang ni Maria para magreklamo o humingi ng danyos pagkatapos ng pagkamatay ng anak, bagkus ay tahimik na pinalampas ang lahat. Nang masusing pagmasdan, napansin ni Isa ang isang bagong gawang kulungan ng kalabaw na mukhang maayos sa sulok ng bakuran. Nang tanungin ni Isa, napilitang umamin ang matandang mag-asawa na nakatanggap sila ng malaking halaga mula kay Mateo Santos, kapalit ng pangakong mananahimik sila. Bago umalis si Isa, nanginginig na inabot ng ina sa kanya ang isang maliit na kahon na naglalaman ng mga gamit ni Maria, nagmamakaawang hanapin niya ang katotohanan. Sa mga gamit na iyon, natagpuan ni Isa ang isang lumang cellphone na basag ang screen. Agad niya itong dinala sa isang mapagkakatiwalaang electronic repair shop. Dumating ang araw ng unang pagdinig sa kaso ng Innovatech. Nakatanggap si Isa ng tawag mula sa repair shop na nagsasabing na-recover na ang data sa cellphone ni Maria.
Hawak ang cellphone, nagmamadali siyang nagmaneho papunta sa Quezon City Hall of Justice. Habang nasa daan, tinawagan niya si Miguel, papunta na ako. May bago at napakahalagang ebidensya. Sa iyo na lang ako aasa para patagilan ang oras. Narinig ni Miguel ang pagmamadali sa boses niya, malumanay siyang sumagot, sige. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Sa korte, ginagamit ni Miguel ang kanyang kahusayan sa pagtatanong para pukawin ang galit ni Mateo Santos kay David Chua. Nahulog nga sa patibong si Mateo, nabitawan ang mga salitang, kung kaya ko lang, ako mismo ang papatay sa kanya. Agad itong sinunggaban ni Miguel, kinwestiyon ng pagiging objektibo at katotohanan ng testimonya ni Mateo, sinubukang patagilan ng oras hanggat maaari. Sakto namang itinulak ni isa ang pinto ng courtroom at pumasok, itinaas ang cellphone. Humingi siya ng pahintulot sa korte na magpresenta ng bagong ebidensya. Sa cellphone ni Maria Cruz, mayroong isang napakahalagang voice recording. Lumalabas na si Mateo Santos pala ang nag-leak ng customer information ng Innovatec para ibenta at kumita. Ang dahilan, masama ang loob niya dahil pakiramdam niya'y hindi patas ang trato sa kanya ni David Chua, hindi nakukuha ang nararapat na parte kahit isa siyang co-founder. Hindi sinasadyang natuklasan ni Maria Cruz ang ginagawa ni Mateo at tinakat siya nito, itinulak hanggang sa sukdulan. Dahil sa hindi maikakailang ebidensyang ito, tuluyang nabaligtad ang kaso. Sa unang pagkakataong nagtulungan, nakamit ni na Isa at Miguel ang isang matamis na tagumpay. Paglabas ng korte, nagpatawag ng press conference si David Chua, hayagang humingi ng tawad sa insidente ng pag-leak ng user information. Gayunpaman, inanunsyo niyang hindi niya kakasuhan si Mateo Santos. Agad na unawaan ni Miguel na ang dahilan sa likod ng desisyong ito ay tiyak na may kinalaman si Isa. Tulad ng inaasahan, ginamit ni Isa ang voice recording na lihim niyang nakuha sa opisina ni David Chua, ang bahaging tumawag si Chua na nag-aalala tungkol kay Mateo, para takutin ito. Ipinakita sa recording na alam ni Chua ang tungkol sa 4.5 bilyong won na virtual currency na natanggap ni Mateo ngunit pinili niyang itago ito. Hiniling ni Isa kay Chua na huwag kasuhan si Mateo, bilang isang huling, makataong, gawain. Natapos ang kaso, nag-alok si David Chua na kunin si Isa bilang personal legal counsel para sa Innovatec na may malaking sahod, ngunit diretsahan niya itong tinanggihan. Pagkatapos, para maibalik ang kanyang imahe, nag-invest si David Chua ng malaking halaga sa mga asosasyon para sa proteksyon ng hayop at mga pondo para sa proteksyon ng copyright ayon sa mungkahi ni Isa, na nakakuha ng maraming simpatsya mula sa publiko. Dahil dito, naging matagumpay ang IPO ng Innovatec. Agad nakatanggap ng malaking bonus ang grupo ng mga abogado ng Castillo at Partners. Kinabukasan, sa pulong ng kumpanya, ipinakilala ni Luis Borromeo ang isang bagong senior lawyer na sumali si Marisa, ang kapatid ng kanyang asawang nasa vegetative state. Mula ngayon, direktang makakatrabaho ni Marisa si Borromeo. Masiglang pumalakpak ang lahat bilang pagtanggap sa kanya ngunit may halong pag-iingat. Pumunta si Bianca Imperial sa Castillo at Partners, gustong ipahawak kay Isa ang isang kaso na may kinalaman sa isang fashion contract. Sinubukang pigilan ni Clara, ngunit nang makita ni Isa si Bianca ay inimbitahan niya ito sa kanyang opisina. Sinumbatan ni Bianca si Isa sa pagtatago ng pagiging abogado nito noon. Diretsahang sumagot si Isa, ang ginawa ko noon ay para makalapit kay Miguel Reyes. Wala ka namang nawala doon, hindi ba? Natameme si Bianca. Ganoon mo ba siya kagusto? Tanong ni Bianca. Nagkibit balikat si Isa, nakita ko lang siyang gwapo, magandang dalhin sa tabi. Pagkatapos, nagkwento si Bianca tungkol sa panggugulo ng isang grupo ng loan shark, humingi ng tulong kay Isa. Kung hindi, tinatakot nila akong isusumbong sa mga boss sa fashion industry, sabi ni Bianca, may pag-aalala sa boses. Napatawa si Isa, nahulang si Marco David ang lihim na nagmungkahi kay Bianca na lumapit sa kanya. Sa IQ mo, paano mo maiisip yan? Biro ni Isa,
ngunit sa huli ay pumayag pa ring tumulong. Pinuntahan ni Marisa si Luis Borromeo sa pribadong opisina nito. Pinaalala niya ang araw-araw na pagbisita ni Borromeo sa kanyang kapatid na nasa vegetative state sa loob ng 15 taon. Kung walang insidente, 15 taon na ang nakalipas, hindi mo naman kailangang magpahirap na gampanan ang papel ng tapat na asawa ng ganito, sabi ni Marisa, puno ng kahulugan ang tono. Bago umalis, hiniling niya kay Borromeo na ipakita sa kanya ang detalyadong financial report ng kumpanya. Tumakbo si Bianca kay Benji Lim para magreklamo tungkol sa malamig na pakikitungo ni Isa. Walang pakundangang sinabi pa niyang gusto niyang isapubliko ang dating relasyon ni na Isa at Miguel. Sakto namang narinig ng isang malapit na assistant ni Tony Morales ang buong usapan. Sa victory party ng grupo ng Innovatech ng gabing iyon, hindi sinasadyang nalaman ni Miguel na magkakilala pala noon pa ang kanyang personal assistant at si Clara Mendoza, assistant ni Isa. Hindi katakatakang alam na alam nito ang kanyang schedule. Habang iniisip ito, lalong nagalit si Miguel, nagngit-ngit ang mga ngipin. Sakto namang nakatanggap si Isa ng tawag mula kay Angelo, ang kanyang kapatid. Pagkatapos ng tawag, nagbago ang kanyang ekspresyon, nagmamadaling umalis sa party. Pagdating sa tagpuan, nakatanggap si Isa ng balitang parang kidlat, ang kanyang ama, si Ricardo, isang marahas na kriminal, ay nabawasan ang sentensya at malapit ng makalaya. Pagkarinig nito, natigilan si Isa, nanlaki ang mga mata, humigpit ang hawak sa baso ng alak hanggang sa mamuti ito. Bumalik ang mga nakakatakot na alaala, ang imahe ng lasing na ama na pinapatay ang kanyang ina sa harap mismo niya. Dahil itinuring itong homicide without intent, ilang taon lang itong nakulong. Nawalan na siya ng pag-asa noon at gusto nang tapusin ang sariling buhay, ngunit ang tawag na ate ng kapatid niyang si Angelo na dumating sa tamang oras ang pumihil sa kanya. Mula noon, naging determinado si Isa na mag-aral ng batas sa anumang paraan, na may iisang layunin, ang maipakulong muli ang malupit niyang ama, ng mas matagal. Sa isang pagkakataong umuwi si Ricardo na lasing at naging marahas sa kanya, ginamit ni Isa ang lahat ng kanyang lakas, isinuksok ang kutsilyo sa kamay nito, saka itinutok ang dulo ng kutsilyo sa sariling tiyan, habang mahigpit na hawak ang kamay ng ama, sumisigaw na patakbuhin si Angelo para tumawag ng pulis. Nagtagumpay ang palabas na iyon, mas mabigat na sentensya ang ipinataw kay Ricardo para sa salang frustrated homicide. Umuwi si Miguel ngunit hindi maalis sa isip niya ang imahe ni Isa na umalis na tulala ang mukha. Sa huli, hindi niya natiis, bumangon at nagmaneho para hanapin ito. Nakita niya itong nakaupong mag-isa sa pamilyar na bar, katabi si Angelo. Umupo si Miguel sa tapat ni Isa. Gusto kitang maintindihan, tulad ng pagkakaintindi mo sa akin, sabi niya. Nagsimula siyang magsuri, sinusubukang humanap ng senyales na nagkaroon ito ng pagtingin sa kanya. Itinanggi lahat ni Isa. Mabuhay ka na lang sa kasalukuyan mong buhay, Miguel. Mag-asawa ka, magkaanak, maging isang matagumpay na abogado. Sinubukan niyang gumawa ng malinaw na linya sa pagitan nilang dalawa. Pakiramdam ni Miguel ay may malaking itinatago ito. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, umamin siya, namimiss kita. Naiinis ako kapag nakikita kita, pero mas naiinis ako kapag hindi kita nakikita. Kinabukasan, pumunta si Bianca, nagpasalamat kay Isa sa tulong nito. Dinala ni Isa si Bianca para harapin ang mga loan shark. Naglabas siya ng isang makapal na folder, naglalaman ng detalyadong talaan ng mga ilegal na gawain at krimen ng mga ito. Burahin ninyo lahat ng utang ni MS, Bianca Imperial, utos ni Isa, kung hindi, lahat ng dokumentong ito ay mapupunta sa mesa ni Fiscal Ramirez bukas. Nagngit-ngit ang ngipin ng lider ng sindikato ngunit wala itong nagawa kundi pumayag. Pag-alis, tapat na umamin si Bianca kay Isa, ako, hindi ko sinasadyang naikwento sa iba sa law firm ang tungkol sa inyo ni Miguel. Samantala,
may isang nasa katanghaliang gulang na lalaking simpleng manamit ang pumunta sa Castillo at Partners para magtanong tungkol kay Isa Garcia. Nagkataong nakita siya ni Miguel, tinanong kung ano ang layunin. Sinabi ng lalaki na dati siyang kaibigan ng ama ni Isa. Itinuro ni Miguel ang direksyon papunta sa opisina ni Isa. Ang mga sinabi ni Isa kagabi ay hindi maalis sa isip ni Miguel. Si Ana Ong, habang kasama niya sa trabaho, ay hindi sinasadyang nakakita ng isang folder na naiwan ni Isa. Agad ginamit ni Miguel itong dahilan para isauli ang folder at hanapin si Isa. Pagdating ni Isa sa kumpanya, narinig niyang iniulat ni Clara na may taong nagpakilalang kaibigan ng ama niya ang naghahanap sa kanya, medyo natakot siya. Binuksan niya ang pinto ng opisina, nakita si Ricardo na nakaupo doon, nakangiting tinatawag ang tunay niyang pangalan, Teresa. Umalis ka dito, sigaw ni Isa, itinuturo ang pinto. Akmang aalis na, may kinuha si Ricardo mula sa bulsa. Si Isa, dahil sa trauma, ay agad umatras, akala'y gagamit na naman ito ng armas. Ngunit isa lamang itong business card. Pagkatapos makalaya, si Ricardo ay naging isang pastor. Bisitahin mo si Papa, sabi niya, nakakapangilabot ang lamang sa boses. Hihintayin kita. Sumigaw si Isa na paalisin ito. Narinig ni Miguel na nasa labas ng pinto, hindi mapigil ang mag-alala. Matagal pa bago tuluyang umalis si Ricardo, sakalang unti-unting kumalma si Isa, nakatulalang nakaupo sa madilim na opisina hanggang hating gabi. Nagdala ng alak si Miguel para hanapin siya. Sa unang pagkakataon, ikinwento ni Isa sa kanya ang buong masakit niyang nakaraan, tungkol sa marahas na ama, sa pagkamatay ng ina, sa takot na sumunod sa kanya sa loob ng 23 taon. Kahit harapin ko pa ang mga sindikato o panganib sa buhay, hindi ako kailanman natakot ng tulad ng pagkakita ko sa kanya, sabi ni Isa, nanginginig ang boses. Labis na naawa si Miguel sa kanya. Kung kailangan mo, sabi niya, pwede mo akong gamitin. Ngayon, pagbibigyan kita. Tinitigan ni Isa si Miguel ng diretso sa mata. Kung gayon, ituring nating hindi umiral ang alaala ng araw na ito. Saka siya lumapit, at binigyan siya ng isang malalim na halik sa labi. Nagmamadaling may kausap sa telepono si Isa sa mataong kalye ng Makati, hindi sinasadyang natapon ang hawak niyang kape sa damit ng isang eleganteng lalaki. Natatarantang humingi siya ng tawad, pinunasan ang mantsa sa damit nito, saka iniabot ang kanyang business card, kung nasira ang damit, magsampa ka lang ng kasong sibil. Babayaran kita. Nakangiting tinanggap ng lalaki ang card, tiningnan ang papalayong anyo ni Isa sa karamihan, may kakaibang interes sa kanyang mga mata. Sa Castillo at Partners, inatasan ni Marisa sina Isa at Miguel na magkasamang humawak sa isang malaking merger ng multinational corporation na Apan. Si Miguel, na laging tapat kay Luis Borromeo, ay gustong kumpirmahin kung alam na ba ni Borromeo ang tungkol sa atas na ito. Katatapos lang niyang magsalita, pinagalitan siya ni Marisa dahil sa kakulangan niya ng pagiging desidido. Sakto namang pumasok sa meeting room ang branch director ng Apan sa Pilipinas, si Kevin Jung. Agad nakilala ni Isa na ito ang lalaking natapunan niya ng kape kaninang umaga. Magalang na inilahad ni Kevin Jung ang kamay para bumati kay Isa. Nainis si Miguel, ngunit inilahad pa rin ang kamay para unang makipagkamay. Nakita ni Isa ang reaksyon ni Miguel, kaya sinadya niyang abutin ang kamay ni Kevin Jung at higpitan ang hawak dito, na ikinagalit ni Miguel habang pinagmamasdan sila. Ang tungkulin sa pagkakataong ito ay tulungan ng Apan na makuha ang kumpanya ng gamot na NOXIS Pharmaceuticals nang hindi isinisiwalat ang pagkakakilanlan ng bibili. Kusang hiniling ni Kevin Jung na samahan siya ni Isa Garcia sa buong proseso ng negosasyon. Nakatayo sa tapat si Miguel, walang magawang umiling. Sinulyapan siya ni Isa ng may hamon, saka agad pumayag sa hiling ni Kevin. Naiinis na si Miguel. Lalo pa siyang nainis nang marinig si Benji Lim na walang tigil sa pagpuri kay Kevin Jung na magaling na nga, gwapo pa. Habang nag-uusap, nakatanggap si Miguel ng tawag mula kay Luis Borromeo.
Gusto nitong malaman ang mga detalye tungkol sa kaso ng Apple na iniatas ni Marisa. Sumagot si Miguel na handa siyang mag-ulat ng pribado kung kinakailangan. Nagtanong ulit si Borromeo, kung gayon, sa tingin mo, kanino ba talaga itong Castillo at Partners? Walang pag-aalinlangan si Miguel, syempre po, sa inyo. Nang marinig ang nais na sagot, inutusan ni Borromeo si Miguel na dumalo sa isang mahalagang pagtitipon ng mga matataas na tao sa politika at batas. Dito, ipinakilala ni Borromeo si Miguel sa maraming makapangyarihang tao. May isang nakarinig na ang ama niya ang bagong presiding justice at nagpakita ng interes na makipagkilala at makipag-ugnayan. Kasabay nito, binisita ni Marisa ang kanyang kapatid sa nursing home. Habang tinitingnan ang kapatid na hindi gumagalaw, bumulong siya, dahil pinalampas ang tamang panahon para sa paggamot kaya naging ganito. O baka naman ang aksidenteng, iyon ay hindi talaga nagkataon lang. Para paghandaan ang pagkuha sa NOXIS, sinimulang imbestigahan ni Attorney Paulo Reyes ang mga kaugnay na dokumento. Natuklasan niyang nagkaroon noon ang NOXIS ng isang potensyal na gamot na V5, ngunit kinailangang bawiin agad pagkatapos ilunsad dahil sa side effect na pansamantalang pagkaparalisa ng mukha. Nagtaka si Miguel, isang kumpanyang nasa bingit ng pagkalugi tulad ng NOXIS, bakit sinusubukang lumaban, ayaw tanggapin na makuha sila. Tinawagan niya si Isa para makipagpalitan ng impormasyon, ngunit abala ito kasama si Kevin Jung at ang anak nito papunta sa paaralan. Nang malaman ang lokasyon ni Isa mula kay Clara, nagmaneho si Miguel kasama si Paulo Reyes papunta mismo sa paaralan para hanapin siya. Labis na nainis si Isa sa bastos at tila nagseselos na kilos na ito ni Miguel, direkta niyang hinayla ang kamay ng anak ni Kevin at umalis. Naiwan si Paulo Reyes para gamutin ang isa pang batang nasaktan sa away nila ng anak ni Kevin. Ang batang mayaman ay hindi nagpakita ng pagsisisi, kinuha pa ang credit card at akmang gagamitin ang pera para ayusin ang sitwasyon. Lumapit si Miguel, nakilala siya ng bata bilang abogadong nagtatrabaho sa kumpanya ng ama nito. Sumakay si Miguel sa kotse ng bata, sinubukang alamin ang buong pangyayari. Sinabi lang ng bata na masama ang mood niya kaya niya, sinaktan, ang kaklase, at ang pagkabali ng braso ay dahil sa hindi pag-iingat nito. Hindi niya nakikita na may mali siyang ginawa. Akmang papayuhan ni Miguel nang mawalan ito ng pasensya at pinababa siya sa gitna ng kalsada. Dahil sa insidenteng ito ng batang mayaman, kinailangang makipagnegosasyon ni Miguel kay Tony Morales, ang kinatawan ng pamilya ng batang nasaktan. Hiniling ni Morales na magkaroon ng pampublikong paghingi ng tawad at bayad pinsala na katumbas ng buong bodega na kasalukuyang itinatayo ng kumpanya ng pamilya ng batang nambuli. Hindi sila nagkasundo, ipinagkatiwala ng kliyente kay Miguel ang buong pag-aasikaso. Pumunta si Paulo Reyes sa paaralan para humanap ng impormasyon mula sa ibang mga estudyante ngunit walang nang ahas magsalita. Isang mahiyain na bata lamang ang bumulong na ang dating homeroom teacher ng klase ay natanggal sa trabaho matapos subukang imbestigahan ang insidente. Agad hinanap ni Miguel at Paulo ang dating homeroom teacher, si MS Han. Nang malaman niyang mga abogado sila, ikinwento ni MS Han ang lahat. Lumalabas na ang batang nabalian ng braso ay isang bully, kasama ang mga kaibigan nitong nagbuhos ng gatas sa ulo ng isa pang estudyante. Nakatanggap si MS Han ng video ng pambubuli mula sa isang hindi nagpakilalang source. Ang batang binyuli ay hindi nang ahas magsabi ng totoo dahil takot magantihan. Lihim na kinausap ni MS Han ang ibang mga estudyanteng binubuli at dahil dito ay tinanggal siya ng paaralan. Pag-alis, hindi maalis sa isip ni Miguel ang sinabi ni MS Han, ang mga batang ito ay kopya lamang ng kanilang mga magulang na walang pakundangan at hindi makatwiran. Sa panig ni Isa, hindi rin umuusad ang paglapit sa presidente ng NOXIS. Nagpasya siyang bisitahin ito muli kasama si Benji Lim. Nasa silid din ang finance director ng NOXIS. Diretsahang nag-alok si Isa ng makatwirang presyo para sa pagbili.
Ngunit mariing tumanggi ang presidente ng NOXIS. Sinabi niyang ang sangkap na V5 sa bagong gamot na binawi ay may malaking potensyal, maraming mananaliksik ang nag-alay ng buong buhay nila para dito. Hindi niya ibebenta ang kumpanya, bagkus ay gusto niyang humanap ng paraan para maibalik ang V5 sa merkado. Pinalabas din sila ng batang finance director. Napilitang umalis sina Isa at Benji. Si Isa, dahil sa kanyang matalas na pagmamasid, ay napansin na ang finance director ay napakabata pa, mahigit 20 anyos lamang. Maaari tayong magsimulang mag-imbestiga mula sa kanya, at mula mismo sa gamot na V5 na iyon, sabi ni Isa. Nang matanggap ang utos ni Isa, mabilis na nahanap ni Benji Lim ang bar kung saan madalas magtipon ang mga empleyado ng NOXIS para maglabas ng sama ng loob. Tinawagan niya ang buong grupo, Isa, Kaloy, Ana, Paulo, para pumunta doon at makinig. Nagrereklamo ang mga empleyado ng NOXIS tungkol sa mahirap na buhay, hindi siguradong trabaho. Sinamantala ni Anaong ang pagkakataon. Iniabot ang kanyang business card, sinabing handa siyang tulungan silang magsampa ng kaso para sa kanilang mga karapatan. Mabilis na nagsama ang dalawang mesa. Ang mga abogado ay uminom habang maingat na kumukuha ng impormasyon. Lumalabas na ang tunay na shareholder sa likod ng NOXIS Pharmaceuticals ay isang misteryosong organisasyong relihiyoso na tinatawag na Trinity Church. Kasabay nito, natuklasan din ni Paulo Reyes na ang pinuno ng Trinity Church ay isang makapangyarihang tao na nagngangalang Bishop Cruz. Muling nagpulong sina Miguel at Tony Morales tungkol sa kaso ng pambubuli sa paaralan. Sa pagkakataong ito, inilabas ni Miguel ang ebidensyang video na nagpapakita sa batang nabalian ng braso na nambubuli ng ibang kaklase. Nagbanta siyang isa sa publiko ang video, gagawing sentro ng atensyon ng media ang insidente. Walang nagawa si Morales kundi tanggapin ang lahat ng hiling ni Miguel nang walang kondisyon. Pagkatapos ng usapan, ipinakita ni Miguel sa kanyang kliyente, ama ng batang mayaman, ang recording ng mga walang pakundangan at hindi pinag-isipang sinabi ng anak nito. Bilang abogado, kailangan kong pamahalaan ang panganib para sa kliyente, sabi ni Miguel. Umaasa akong mas pagtutuunan mo ng pansin ang pagdidisiplina sa iyong anak bago lumala ang lahat. Kahit hindi masaya, tumango na lang ang negosyante. Tapos na ang trabaho, masayang hinanap ni Miguel si Isa, akmang ipagyayabang ang tagumpay nang malaman niyang, nakikipag-date, ito kay Kevin Jung. Sa katotohanan, gusto lang malaman ni Isa ang tunay na dahilan kung bakit gustong makuha ni Kevin ang NOXIS. Naging tapat din si Kevin sa kanya, ang sangkap na V5 sa bagong gamot ng NOXIS ay maaaring makagamot ng Alzheimer's disease. Ngunit hindi ito alam mismo ng NOXIS. Habang pinag-uusapan ang mahalagang punto, biglang lumitaw si Miguel, pinutol ang kanilang pag-uusap. Hindi na nagpatuloy si Kevin. Nainis si Isa, tinitigan lang ng masama si Miguel. Nagbigay ng bulaklak si Kevin kay Isa para ipahayag ang paghanga, ngunit nainis lang si Isa, puro ang paggambala ni Miguel sa mahalagang usapan kahapon ang nasa isip niya. Galit siyang tumayo at umalis. Hindi pa rin nakuha ni Miguel ang pahiwatig, sumunod pa rin ito sa kanya hanggang sa kotse. Sumabog sa galit si Isa. Pakiramdam niya'y uusok na siya. Gusto kong pumunta sa isang lugar na napakalamig para lumamig ang ulo ko, sigaw niya. Ang driver, dahil sa nakasanayan, ay dinala sila sa paanan ng Ensol Tower, o isang katulad na lugar sa Pilipinas. Habang naghihintay ng cable car, nang makitang nanginginig si Isa sa lamig, hinubad ni Miguel ang kanyang jacket at ipinatong sa kanya. Minsan para kang bata. Sabi ni Isa. Kaya ka laging pinapanatili ni G. Borromeo sa tabi niya, para madaling gamitin. Dumating ang cable car, pumasok silang dalawa. Ngunit bago pa man humandar ang cable car, biglang mabilis na lumabas si Isa, iniwan si Miguel na tulala, walang jacket, mag-isang umakyat sa malamig na tuktok ng tore. Muli na namang naloko si Miguel ng babaeng mahal niya. Kinabukasan,
Inatasan ni Luis Borromeo si Miguel na mamahala sa paglobby para sa pag-amyenda ng inheritance law. Naalala niya ang babala ni Isana, mag-ingat ng kaunti. Natuklasan ni Miguel na may malapit na ugnayan si Borromeo kay Don Santiago Chua, ama ni David Chua, isang kilalang matandang mayamang tuso. Lumalabas na ang dalawang tusong ito ay nagpaplanong baguhin ang batas sa pagmamana para makinabang. Napansin din ni Borromeo na may iniisip si Don Santiago, na hulang may kinalaman ito sa babae, at nagpakita ng kahandaang tumulong, anumang oras. Si Angelo, kapatid ni Isa, ay nagpunta sa law firm para hanapin siya, puno ng pag-aalala ang mukha. Ginamit ni Attorney Caloy de Vera ang isyu ng hotel front desk manager na gumagamit ng posisyon para sa personal na gawain, nakiapid mismo sa loob ng hotel room at nahuli ng asawa, para takutin ito. Sa huli, nagtagumpay siyang makuha ang kasaysayan ng pag-swipe ng access card sa kwartong pinaslang si Sofia Alonzo. Nagpatuloy si Isa sa pag-iimbestiga tungkol sa isang dummy company na nakarehistro sa pangalan ni Sofia Alonzo na may address na isang art gallery. Gayunpaman, pagdating doon, walang sinumang empleyado ang nakakakilala sa pangalang Sofia Alonzo. Habang abala ang lahat sa kani-kanilang kaso, nakita ni Attorney Benji Lim ang isang mainit na balita online, nakakagimbal na love triangle ng mga mayayaman sa Maynila. Inilantad ng artikulo ang komplikadong relasyon sa pagitan ni Sofia Alonzo at ng magkapatid na sina Enrique, Ricky, Sandoval at Adrian Sandoval. Agad na unawaan ni Isa ang bigat ng sitwasyon. Ang balitang ito ay lumikha ng malinaw na motibo para kay Ricky Sandoval na sadyang patayin si Sofia Alonzo. Nakipagkita si Adrian Sandoval kay Miguel Reyes. Nagpakita siya ng kawalan ng kumpiyansa at ayaw niyang manahin ang malaking yaman ng pamilya. Kasabay nito, nakatanggap si Miguel ng utos mula kay Luis Borromeo. Hinihiling na kausapin niya si Kevin Jong at kumbinsihin itong suportahan si Adrian Sandoval bilang tagapagmana. Sa kasalukuyan, ang Kastilyo